يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Ang papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala na nagpababa sa atin ng Quran. Na isa sa mga pangalan nito ay Al-Furqan, o ang tagapaghati sa pagitan ng kabutihan at ng kasamaan, sa pagitan ng iman at ng kufur, at tagapaghati sa iba't iba pang mga usapin na mayroong kinalaman sa buhay ng Muslim na marapat na maging malinaw sa kanya. Ang Quran na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala upang maging babala o tagapagbabala sa buong sanlibutan. Ang papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang nagmamay-ari ng kalangitan at ng lupa, at siyang lumikha sa lahat ng bagay, at ito ay kanyang nilikha ng naayon sa tamang sukat. Ako'y sumasaksi ng Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo at alipin. Ang kapayapaan at ang pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sumakanya, gayon din sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang pamilya, at sa lahat ng mga sumusunod sa kanila hanggang sa araw ng paghukom. Mga kapatid sa pananampalataya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Katakutan ninyo ang araw na kung kailan ay babalik kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, na sa araw na iyon ay ibibigay sa bawat isa ang anuman na kanyang inani o nakamit. At sa araw na iyon, ang araw ng paghukom, ay hindi sila malulugi. Walang sino man sa kanila ang matadaya, bagkus ang maibibigay lamang sa kanila yan kung ano ang marapat na tanggapin ng bawat isa. Ganito makatarungan si Allah subhanahu wa ta'ala. Na si Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat maliliit nating gawaing mabuti ay bibigyan niya ng gantimpala, at ang bawat masamang gawain na ating gagawin ay bibigyan niya ng kaparusahan. At walang sino man ang maaari na magdusa para sa kasalanan ng iba pa. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَا تَكْسِبُ نَفْسٌ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Na walang makukuha ang sino man liban na lamang na kung ano ang para sa kanya, at hindi maaari na ang isang tao ay magdurusa sa kasalanan o sa pananagutan ng iba pa. Mga kapatid sa pananampalataya, tuwilang dumarating ang tinatawag ng mga Kristiyano na Holy Week o Semana Santa, ay palagi natin natutukoy ang iba't ibang mga kasamaan na dala-dala
ng paniniwala na ito ng mga Kristiyano. At sa panig naman ng mga Muslim, tuwing dumarating ang mga panahon na ito, ay namamayani naman sa atin ang iba't ibang mga damdamin. At unang-una dito ay ang pagkamuhi natin sa shirk. Nasa panahon na ito ay nasa sukdulan ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao, dahil hindi lamang sa sinasabi nila na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkaroon ng anak, bagkus sa mga araw na ito ay sinasabi pa nila na ang Diyos di umano ay namatay, na ang Diyos na nagkatawang tao sa anyo ni Jesus ay namatay. Tayo ay namumuhi na si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinagtatambalan, at tunay na para sa sinumang Muslim na nagkakaroon ng ganitong damdamin, ito ay pagpapakita niya ng kanyang pagiging tunay na mananampalataya. Dahil mga scholar ay binigyan nila ng kahulugan ang Islam bilang al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min asy-syirki wa ahli. Na ang Islam, ito ay pagsuko kay Allah subhanahu wa ta'ala sa bisa ng kanyang tauhid at ang pagpapasakop sa kanya sa pamagitan ng pagsunod at ang kawalan natin ng kinalaman, ang ating pagtatakwil at ang ating pagkamuhi sa shirk at sa anumang bagay o mga tao na mayroong kinalaman dito. Sa mga araw na ito ay nakakaramdam din ng maraming Muslim ng pagkalungkot. Dahil hanggang ngayon ay meron tayong mga mahal sa buhay, mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, at iba pa na nananatiling naniniwala sa walang saysay na doktrina na ito na ang Diyos ay maaaring magkatawang tao, na si Allah subhanahu wa ta'ala ay maaaring magkaanak, at ang anak na ito at si Allah subhanahu wa ta'ala ay isang Diyos ayon sa kanila, at siya nga ay namamatay. Habang ang iba naman sa atin, alhamdulillah, ay nakakaramdam ng pagkatuwa na tayo ay ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo ay inalis niya mula sa kufur tungo sa iman, mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Subalit, sa pagkakaroon ng iba't ibang mga damdamin na ito na nararamdaman ng mga Muslim sa panahon na ito ng Semana Santa, tila napakakaunti naman ng nakakaramdam na sa mga kaganapang ito ay mayroong mga aralin na maaari nating matutunan. At ang aralin na maaari nating matutunan tuwing nangyayari o dumarating ang ganitong mga panahon ay mula sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula sa hadith an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sunanun man qablakum, na tunay at tiyak na susundin at susundin ninyo ang mga sunna, ang mga kaparaanan, ang mga yapak ng mga nauna sa inyo. Susundan ninyo sila, pulgada sa pulgada, bawat pulgada ang ikikilos nila ay susundan ninyo. Wadiraan bidira, nasusundan ninyo ang mga nauna sa inyo sa bawat talampakan, sa bawat feet na kanilang lalakarin o tatahakin. Hatta law salaku hujran o hatta law salaku juhrad dab, na kahit pa ang mga nauna sa inyong mga umma ay papasok sa butas ng bayawak, lasalaktumu, ay susundan pa rin ninyo sila dahil sa masyado ninyong paggaya sa kanila. Kulna ya Rasulullah, sinabi ng mga sahaba, usugo ni Allah, al-Yahuda wal Nasara, ang tinutukoy ba ninyo ay ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman, at sino pa ba
ang maaaring tukuyin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na susundin ng umma na ito. Na napakarami sa umma na ito, galit na galit daw sila sa kufar. Galit na galit kuno sila sa kufar. Sumisigaw sila ng jihad, jihad, o sumisigaw sila ng bangsamoro, bangsamoro. Pero wala sa itsura nilang Islam. At hindi lang wala sa itsura nilang Islam, wala sa gawain nilang Islam, wala sa mga bibig nila ang Islam, at wala sa puso nila ang Islam. Mga tao na hindi nga nagsasala at wala kang makikitang bakas ng kanilang pagiging Muslim sa kanila, liban na lamang sa kanilang mga tribo o mga lugar na pinanggalingan nila. Mga galit sa kufur, na kapag dumarating ang Semana Santa, sinasabi nila sa kanilang galit, napakatanga daw ng mga Kristiyano dahil nagpepenitensya sila at sinasaktan nila ang kanilang mga sarili. Pero pagdating ng Pasko, sila ang mga nauunang babati sa mga Kristiyano. Sila ang naunang magbebenta ng Christmas lights. Sila ang naunang magbenta ng paputok. Ganito ba ang Muslim na nagsasabi na kinamumuhian niya ang shirk at kinamumuhian niya ang kufur? Sinasabi ng mga scholar, فَنَحْنُ نُشَاهِدْ تَقْلِيدُ أَجْيَالِ الْأُمَّةِ لِأُمَمِ الْكُفْرِ فِي الْأَرْضِ فِيمَا هِيَ عَلَيْهِ مِنْ أَخْلَاقٍ وَبِدَعٍ وَعَادَاتٍ الْفَاسِدَةٍ. Sinasabi ng mga scholar na tayo ngayon ay nakakakita ng paggaya ng henerasyon na ito ng mga Muslim sa mga kufar dito sa lupa sa pamagitan sa paggaya sa kanilang mga pagkilos, mga bagay-bagay na idinagdag nila sa kanilang relihiyon at ang kanilang mga masasama at napakapangit na mga tradisyon. At sinasabi pa ng mga scholar dahil sa hadith na ito ay napatunayan natin na ang mga Muslim o karamihan sa mga Muslim ay darating sa pagkakataon na higit nilang mamahalin na sila ay maging katulad ng kufar sa kanilang mga gawain. Kaya nga sa mga panahon natin na ito, makikita natin na marami sa mga Muslim, hindi man sila hayagang nakikita natin humaharap sa ribulto o sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, subalit gumagawa sila ng mga gawain may kinalaman sa shirk na ipinapakilala nila bilang isang gawain na may kinalaman sa Islam. Mga pagsamba sa libingan o pagbubuo o pagtatayo ng mga masjid sa ibabaw ng libingan ng mga tao na kanilang mga iginagalang o minamahal. Gayun din sa pagdiriwang ng birthday ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa iba pang dako, ang mga Muslim ay gumagaya sa mga kufar hindi lamang pagdating sa kanilang mga pananampalataya o mga gawain panreliyon. Ang mga Muslim ay gumagaya na rin sa kultura ng kufar. Na ang mga babae natin ngayon ay hindi na naghihijab. Na ang mga kalalakihan, marami sa mga Muslim ang nagiging mga bakla. At iba't iba pang mga paggaya sa kultura ng kufar, sa kanilang mga pananamit, pag-uugali, pananalita na bahagi ng kanilang mga kultura. Kapag mayroong bagay na nauso, nauuna pa ang mga Muslim sa pagporma bilang mga hip-hop, emo, punk, o kung ano-ano pa. Kaya din sa pagkalat ng iba't iba pang mga media na nakakasama sa lipunan, hindi lamang para sa lipunan ng mga Muslim, kundi para sa lipunan ng sangkatauhan sa pangkalahatan. Ang paggalat ng musika, ang paggalat ng pornografiya, nasa kasamaang palad, dito nakikilala ang Muslim sa Pilipinas. Pag gusto mong humanap ng X-rated na DVD, pupunta ka sa Muslim para makabili ka. Na hindi nila nakikilala ang Muslim sa anumang uri ng kabutihan, hindi ito dahil lang sa discrimination. Nasasabihin natin na ang mga kufar, dinidiskriminate
tayo, sa maraming mga pagkakataon, tayong mga Muslim mismo ang naghahamak sa ating mga sarili. Tayong mga Muslim mismo ang nagpapababa sa ating mga sitwasyon. Kaya nga napakaraming mga Muslim, kapag dumarating sa kanila mga pagsubok, mga parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag nasunog ang kanilang mga bahay, kapag binadalhan sila ng mga marines, mga bomba, at mga kalalakihan na gagahasa sa kanilang mga kababaihan, sisisihin nila kagad ang gobyerno, sisisihin nila ang kuffar. Bakit walang Muslim na naninisi sa kanyang sarili? Bakit walang Muslim na tila natatauhan na dumarating sa kanya ang mga parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit walang Muslim na natatauhan na dumarating sa kanya ang mga pagsubok upang gisingin siya at matauhan? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mga kapatid sa pananampalataya, isa pang uri ng ginagawa ng mga naunang umma na ito, iban pa sa kanilang mga kasamaan, sa kanilang kapwa-tao, tulad ng mga bid'a o mga ginagawa nilang mga panluloko sa kanilang kapwa-tao at lalong-lalo na sa kanilang relihiyon o kay Allah subhanahu wa ta'ala, isa pang uri ng ginagawa ng mga naunang umma ng mga Kristiyano at mga Hudyo bilang halimbawa, nasa kasamaang palad ay ginagawa rin ng mga Muslim sa panahon natin ngayon, ay ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, na iniulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na narinig ko na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma nahaytukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ano man ang pinagbawal ko sa inyo ay layuan ninyo, at ano mang iniutos ko sa inyo ay gawin ninyo sa abot ng inyong makakaya. Fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dahil tunay na ang nagwasak sa mga nauna sa inyo ay ang masyado nilang pagtatanong ukol sa mga usapin at ang kanilang pagiging suwail at ang kanilang hindi pagsunod sa kanilang mga propeta. Mga kapatid sa pananampalataya, nalalaman natin sa kasaysayan na ang mga Hudyo ay pumapatay ng mga propeta. At sila rin ang siyang nagplano sa pagpatay kay Isa alayhi salam, at sila rin ay nakipagsabwatan sa mga Romano upang si Isa alayhi salam ay ipako sa krus. Sila ay nagplano at nakipagsabwatan laban sa mga kaaway ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa kabila ng sila ang umma ng propeta. Sila ay nagplano, nakipagsabwatan at nagkanulo sa propeta na nagtuturo ng kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, na nag-uutos sa kanila ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan, at nagtuturo sa kanila ng magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na bagaman hindi nagtagumpay ang mga Hudyo na mapatay nila at may pako sa krus si Isa alayhi salam, ayon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahu, na hindi nila siya napatay at hindi nila siya naipako sa krus, subalit ito ang pinagmukha sa kanila. Inakala ng mga Hudyo na napatay nga nila si Isa alayhi salam at kanilang naipako sa krus. Subalit, sa panahon natin ngayon ay buhay na buhay ang sunna na ito ng mga Hudyo. Buhay na buhay
sa itinuturo ng relihiyon na ito. Na marami sa mga Muslim na akala nila nagiging relihiyoso sila o nagiging banal sila sa masyado nilang pagtatanong ukol sa relihiyon o yung pagiging extremist nila sa mga iba't ibang mga usapin, na dahil sa kanilang ginagawa ay nagiging haram na ang mga bagay na halal. Gayun din, sa sobrang pagtaliwas nila sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at hindi lang basta-basta ang pagtaliwas, pagkamuhi nila sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakahanda silang anumang oras na hubarin ng kanilang relihiyon at ipagkanulo, ibenta sa mga kaaway ang kanilang mga kapwa Muslim para lang sa maliit na pabor o barya na manggagaling sa gobernador, sa congressman o kay mayor. Marami sa mga Muslim, handa nilang itulak ang mga Muslima na humarap sa mga tao na walang hijab, walang karangalan, at walang relihiyon. At handa silang itulak ang mga Muslim na makilahok sa mga pagdiriwang ng mga kuffar na nalalaman nilang may kalakip na shirk, dahil ito ang maglalagay sa kanila sa posisyon, sa pwesto. Gabayan nawa silang lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang lahat ng ito ay ginagawa nila, lahat ng ginagawa nila ito upang iangat ang kanilang mga sarili, ay ginagawa nila na ang kanilang puhunan ay ang kanilang kapwa Muslim. Ginagawa nila na ang kanilang puhunan ay ang kanilang relihiyon, ang Islam, at ang paniniwala nila, pananampalataya nila sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung meron mang tao na hindi makikiisa sa kanila, pagbibintangan nila kaagad ng kung ano-ano. Kesyo mga tao daw ito na naghahati ng ummah, o kaya mga tao na nagkakasig na kawalan ng pagkakaisa, mga extremist, mga terorista, mga taong hindi marunong makisama. Ito ang mga taong katulad ng mga Hudyo, ang mga Hudyo na nagkanulo, nagplano, nagbenta kay Isa alayhi salam noong kapanahunan niya. At magpapagod tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na mabilang tayo sa mga taong ito na ang hangin nila ay binubuo ng mga munafik, mga nagpapanggap ng mga Muslim o mga Muslim man, pero ang kanilang mga puso ay merong sakit na marapat nila na gamutin sa pamagitan ng pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sobrang pagmamahal ng mga taong ito na sumusunod sa sunnah ng mga Hudyo, hindi sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa sobrang pagmamahal nila sa bariyang ibinibigay ng kuffar na nanakop sa kanila, handa nila ipagkanulo kahit ang kanilang mga propeta. Ang mga Hudyo, ipagkakanulo nila ang kanilang mga propeta. Si Zakaria at ang anak niyang si Yahya, ipinagkanulo nila dahil sa mga Romano. Si Isa alayhi salam, ipinagkanulo nila dahil sa mga Romano. At ngayon sa panahon natin na ito, ganito rin ang kaganapan ngayon. Ang katapatan ng marami sa mga Muslim ay hindi katapatan para kay Allah subhanahu wa ta'ala, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sa kanyang relihiyon. Ang katapatan nila ay sa pera, sa dunya, at sa anumang panandaliang aliw na maibibigay na meron dito sa mundo. Na kapag merong sumasakota sa kanilang kasamaan, merong nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan, sila ay magsusumbong dito at magsusumbong dyan. Handa silang makipagkampihan sa kanilang mga kaaway. Kahit si Satanas, isumpa nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, makikipagkampihan ng mga ito para lang hindi matigil o mapigil ang kanilang kasamaan, para lang madurog nila ang mga nagtataguyod ng tauhid. Ganito tayo ngayon. Ang katapatan ng maraming Muslim ay nasa kanyang sariling kaligayahan. At nagpapakupkup tayo kay Allah subhanahu
kayo ng babala na hindi malayong mangyari, na kung meron lamang pagkakataon ng mga taong ganito ang iniisip, ganito ang values nila sa buhay, kung meron silang pagkakataon, ipapapako rin nila tayo sa krus. Dahil sa pagsasabuhay natin ng kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga ipinapayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, man ya'ish minkum ba'di sayara ikhtilafan kathira, na sino man sa inyo ang mabuhay matapos ako, sino man sa atin ang mabuhay matapos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matapos ang kanyang kamatayan, ay makakakita ng maraming pagkakaiba-iba. Na merong mga Muslim, ibang sinasabi, merong mga Muslim, ganitong sinasabi, nasa kasamaang palad, dahil sa mga pagkakaiba-iba nito, at kawalan o pagkakaroon ng mga Muslim na nagpapakilala bilang Muslim, subalit ibang version ng Islam ang kanilang ipinapakita, ang mga hindi Muslim ay nakakaunawa sa Islam sa ibang paraan. Na nakikilala nilang tamang Islam ay ang Islam ng mga loko-lokong to. Ang Islam ng mga nagkakanulo na ito. Kaya sinabi niya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kaya pag-ingatan ninyo ang mga pagbabago sa relihiyon. Fa innaha dalalatun, dahil ito ay pagkaligaw. Faman adraka dhalika minkum fa alayhi bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-muhtadin. Kaya para sa sino man sa inyo na makakita ng mga pagkakaiba-iba nito, ay marapit sa kanya na sundin ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sundin ang sunna ng mga ginabayang khalifa, sina Abu Bakar, Omar, Uthman at Ali radhiyallahu anhu. At alalahanin din ninyo, mga kapatid sa pananampalataya, sa pagdating ng ganitong mga fitna, nawa ay maging panatag ang ating mga puso, ang puso ng mga matatapat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayh hatta yamizul khabitha min at-tayyib. Na si Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya pinapabayaan sa kanilang kalagayan ng mga mananampalataya. Hindi tayo papabayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga tunay na mananampalataya, na tayo ay nasa gitna ng mga fitna, liban na lamang na upang paghiwalayin ang mabuti sa masama. Na dahil sa mga fitna na ito, sa hikmah ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang karunungan, ay nakikilala niya kung sino sa atin ang matatapat, kung sino sa atin ang tunay na nagsasabuhay ng kanyang relihiyon, na ang kanyang relihiyon ay hindi lamang bagay na kanyang sinasabi, bagkus isang bagay na nasa kanyang puso at isip at kanyang isinasabuhay. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa dammir ash-shirka wa a'da' ad-din. Allahumma inna nas'aluka salamata al-jawhar wa salahu al-madhhar was salamatu wal afiyatu min kulli da' wal bala'. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafata wal ghina. Allahumma la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع